Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for August 18 hanggang August 24. So Taurus, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano lalamanin ng inyong kapalaran para sa mga petsa na yan. So upo na. Sit back, relax, and enjoy our reading. And use your intuition ha para makuha mo yung para sa'yo. So Taurus, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang ha. Huwag mo isusulat sa baba. Sekreto lang natin yan. I will answer that later. Okay? So Taurus, follow mo ko sa Facebook at James Tarot PH. Okay? See you there. So Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa inyo mga hindi pag-i-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Taurus dito po sa ating channel. So thank you from the bottom of my heart for not skipping the ads. Okay po Taurus, ano naghihintay sa inyo ngayong buong August 18 to 24? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Lover's card. In the area of what you need, you have the Chariot card. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have this Four of Swords. Ooh, napakaganda. In the area of your near future, you have the Six of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge, you have the Queen of Wands. Lovely. In the area of your fortune, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Justice card. Lovely. At ang outcome mo for the week, Taurus, for August 18 to 24, ito yun. Sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. So, pare-pareho tayo masusurpresa at magugulantang at mabubulaga kung ano yan. So, bago natin basahin ang full spread mo, ano muna lingering energy in your background, you have the Six of Cups. Okay, it's all about you, Taurus, na madala ka na o matuto ka sa mga pinagdaanan mo in the past. Hindi pwedeng laging balik ka ng balik. Or some of you, eto ha, prangkahan. Tayo-tayo lang naman to. Tayo-tayo lang naman nakakaalam nito at tayo-tayo lang nakakarinig. Okay? So, no judgment. So, parang sabi ng spirits mo, huwag mo daw gawing excuse yung past para bigyang hustisya o bigyang explanation yung ginagawa mo this time. Very, very profound. Meron siguro sa inyo makaka-relate na parang, huy, tama na yung pag-excuse mo. Huwag mo laging gamitin, kasi ganito ako dati, kasi ganito ginawa sa akin dati, kasi dito ako nang galing, yung kasi tinuro sa akin before yung kasi pinagdaanan ko kaya ako ganito So, huwag mo daw laging gawing, of course, katotohanan naman siguro yon kung ano yung mga dinanas mo sa past, maaring yun ang naging connection ko, bakit yan ang ginagawa mo ngayon, pero huwag mo daw gawing excuse palagi yun. You need to learn from what happened in the past and make beautiful changes with it para hindi na paulit-ulit doon na nangyayari yung isang bagay. Okay? Para sa ibang tao yan, para sa ibang Taurus yan. Meron daw ganoon sa inyo na parang, uy, tama na excuses, let's make positive changes. Okay? But for some, nakita ko na meron kang ginagawa this time to heal your childhood trauma, to heal your childhood self na parang matagal na pabayaan, matagal na gustong hilumin, o matagal mong gustong bigyan ng pagkakataon na ibigay sa sarili mo ngayong adult ka na. Okay? Some of you parang gustong bumili lagi ng mga laruan o kaya to go somewhere else to really heal that part in your life na matagal mong hindi na-mend o hindi nasilap. Ngayon parang handa ka na to forgive what happened in the past, to forgive yourself and tell yourself, tara na, move on na tayo. Okay? Ito yung week na yon, okay? To really detach yourself from the past and tell yourself, panahon na para umabante tayo, panahon na para ipayapa natin ang puso natin for something new. Okay, narinig ko rin Taurus ha, for some of you, na huwag mo daw hayaan ang nakaraan na makapigil sa'yo para pumunta sa kinabukasan mo. Some of you, ayaw sumulong, ayaw umandar, ayaw mag-grow, kasi dala-dala mo pa rin yung pain or experiences o pangako o ugnayan mo in the past. Parang kinakadena ka daw nun. So, putulin mo na yon and matuto ka na lang. Gawin mo na lang siyang memory, gawin mo na lang siyang lesson learned, and move on. Okay? The past should not hold you and the things, beautiful things na pwede mo makuha this time. Okay? Napakagandang lingering energy in your background. Ito ang bala mo moving forward. Okay? Mamaya, lilinawin pa natin to as we go on with the reading. At the center, you have the King of Pentacles. This is your core energy for the week, Taurus. Okay? Meron ka daw inaasikaso, meron kang binubuo o meron kang tinatry na i-create sa life mo at talagang pag-alaanan mo to ng effort, time, money, and expertise. Kasi nakita mo, ay maganda to, lalago ito, pwedeng negosyo mo, trabaho mo, kapirahan, ganyan, and doon ka talaga busy, nakatutok ka dyan. Sabi ng spirits mo, sige, push, go. Pero
Sabi ng spirits mo, meron ka daw mga dinaanan in the past na kailangan mong gamitin as lesson. Okay? Baka may maganap na naman daw na nangyari before, baka maulit na naman yung mistake. So sabi ni spirits mo, naku, dapat talaga may matutunan ka nun. Lagi mong ilak sa isip mo yung lesson na nangyari dati para hindi mo na magalaw, hindi mo na sapitin pa ulit at hindi mo na gawing ruta patungo doon. No? Hindi mo mauulit yung isang mistake kung talagang natuto ka dyan at talagang nadala ka na doon. Sabi ng spirits mo, learn from the past. Gawin mong guidepost, gawin mong parang tawag ito, checklist. Okay, parang yan yung uri ng tao na hindi ko na kailangan sa negosyo ko. Ayan, yan yung uri ng workmate na hindi ko kailangan na isama sa circle ko kasi may ganito ko klaseng workmate sa past job ko na sobrang mapanakit, sobrang toxic. So ngayon, nagiging maingat ka at saka dire-diretso ang tagumpay mo patungo doon sa goal na gusto mong puntahan. Nakita ko rin dito na Taurus na ito tayo tagang earth element din with the pentacles. Talagang ngayon, slow and steady. Okay? Hindi mo kailangan madiliin ang proseso. Matagal ito, matagal. Kasi nga, ito ay for long-term money mo to. Long-term gains, long-term na pagkakakitaan, long-term na success. Kaya ngayon, pagtiyagaan. Okay? Dapat daw yung past talaga. Yung past mo ang medyo, dapat hindi siya humarang for you this time. Okay? The King of Pentacles being clarified by you have the Six of Swords. Yes, sulong, paabante. Six of Swords all about going to calmer waters, going to somewhere na tahimik, maayos, paandar, pasulong. Hindi dapat lumilingon sa past. Okay? Ito talaga yun. Ito yung energy mo for the week. Baka may balikan ka na naman from the past. Pwedeng past lover to, o past, may lovers ka pa man din dito. May past lover, may past endeavor, may past painful experience na pabalik-balik sa life mo. At para ikaw mismo ayaw mong tuldukan. Okay, Taurus, ito na yung pagkakataon. Sabi sa'yo ng spirits mo, i-value mo yung mahalaga. Pagtuunan mo na lang pansin yung talagang bibigay sa'yo na magandang kinabukasan more than anything else. Narinig ko rito na this week, you'll be focusing more on your career more than anything. Okay, career, pera. Yun ang kailangan mo palaguin. At kailangan mo itong tiyagain ha, kasi ito ay slow burn. Parang matagal na pag-andar. So kaya ngayon kailangan talaga ng tiyaga mo at saka pagbusisi. Kasi pag matagalan to kaya ngayon simulan mo na pagtuunan mo ng pansin yan, pag-focusan mo. Kasi patungo ka dyan sa calmer waters. Mas maayos to kumpara doon sa past na pabalik-balik. No? Ito yung magbibigay sa'yo ng sulong, pag-abante sa buhay, pag-angat sa buhay. At hindi ito. Yung past, walang ibang dulot sa'yo yan kundi sakit ng ulo. Kaya kung ito man ay tao from the past o someone from your recent past na pabalik-balik, bitawan na yan. Ha? Especially here in the Lover's card. Nakita ko talaga baka lover mo to. At ikaw marupok masyado, Taurus, na parang pabalik-balik siya, ine-entertain mo. Pag dumarating, ine-entertain mo pa rin kahit na sinasabi mo sa isip mo na ayoko na. Pero ikaw mismo bumabalik. Ayoko tayong i-judge. Tayo lang to. Pero please, huwag kang marupok, Taurus. Learn to see the truth. Alam mo yung katotohanan. Kaya kayo naghiwalay for a reason Kaya nga kayo nasaktan for a reason. So, always use yung lesson na nakuha mo sa relasyon from the past and make peace na. Parang sabi mo, okay na, past na yan. Let's na move on with both of our separate lives. Yan. Kasi meron ka lang talagang dapat pag-abalahan Pera. Pagyaman mo. Tagumpay mo. Yung iyong bahay, yung iyong negosyo, yung career. Yun ang bibigay sa'yo ng kasaganahan at bibigay sa'yo ng tahimik na buhay. Hindi itong someone na talaga namang panggulo lamang. Okay? Nakita ko in the near future, nakita ko, biglang pumasok yung message. In the near future, magkakaroon ka pa rin ng someone valuable in your life na magbibigay din sa'yo ng bagong karanasan, bagong meaning, pero hindi katulad itong past na to. Okay? For some of you na love life ay parang may pabalik-balik, ganyan. But for some, nakita ko rito na merong past mistake or merong past endeavor na sobrang gusto mo nang ibaon sa remote pero pabalik-balik. Sabi ng spirits mo, ngayon kailangan clear na ang mind mo para maiwasan yon. Okay? Para hindi siya mag-appear again and again sa life mo, kailangan clear sa mind mo kung ano yun so that maiwasan mo siya. Okay? Nakita ko kasi na once na hindi mo makita, once na hindi ka malinawan, paikot-ikot lang yan. Babalik yan kahit anong taboy mo kasi hindi ka pa nalilinawan Kailangan, you need to transform and change something in order for this to totally ma-eradicate mo. Parang halimbawa, lamok. Pabalik-balik sa life mo yung lamok na yan. Kailangan maglagay ka na ng Baygon o talagang spray, lagyan mo ng net yung bintana mo, alisin yung mga nakatenggang tubig sa labas para mawala ang lamok. Parang ganun. So you have to make a drastic change to fully accept the things na mahalaga sa buhay mo this time, mawala yung confusion at malinawan ka sa mga bagay from the past na kailangan talagang bitawan na. Okay? Lover's card, clarify natin to. Lover's cards being clarified by
You have the Nine of Wands. Yes, pagod na pagod ka na. Huy, ilang beses ka na nag-try at nadapa. Ilang beses ka nang nagpasubok-subok sa isang bagay at nadapa ka pa rin. Kasi nga, meron kang hindi tinatanggal. Meron kang hindi pinuputol. Kaya gano'n at gano'n pa rin yung resulta. Sabi ng spirits mo, ayaw mo pang sumuko, no? Ayaw mo sumuko. Sabi mo, try ko pa. Baka may chance pa. Well, pinapanindigan mo naman to. And I just want you to have a clear mind, Taurus. Clear mind to fully see. Nakinig ko, wag kang bulag-bulagan, wag kang mabulag sa magandang salita, huwag ka mabulag sa magandang pangako. Buhisiin mo, i-search mo, totoo ba yung pangako niya, totoo ba yung sinasabi niya, hindi ba ako nabubulagan sa pangarap o pantasya, no? Ngayon, meron kang sinusubukan because nakita ko talaga love mo eh. Ayaw mong bitawan, ayaw mong sukuan. Pero sabi ng spirits mo, in order for you to really go on and continue with your life, putulin yung past. Putulin yung something na pupipigil sa'yo sa past na yan. Especially here, in the area of what you need. Ayaw mong sumuko, pero ang kailangan mo daw, umabante na. Okay? Nakita mo si Chariot card, meron siyang iniiwanan sa kanyang likuran na city. Yung city na yan, symbolismo na kanyang lumang life. Pwede lumang love life, lumang relasyon, lumang pangarap, lumang mga ginagawa. Ngayon sabi niya, handa na akong umabante, handa na akong sumuong, handa na akong harapin yung mga bagong bagay. At yun daw yung kailangan mo, area of what you need. Kailangan mo nang bumitaw sa past. Kailangan mong bitawan yung mga bagay na hindi nagdudulot sa'yo ng magandang bagay. Especially here, in your center. Ito ang core energy mo. King of Pentacles, paglago ng iyong kayamanan, paglago ng iyong resources. At hindi mo yan makukuha from someone in the past na kinakapitan mo pa rin. Okay? You need to I don't know why. Para sabi ng spirits mo, you need to really face the truth and face the music na, huy, bitawan na yan, masyado ka na naghihintay dyan para sa wala. Sumuong ka na sa bago, baka ito yung para sa'yo. And ready ka na ha. Ready ka na, hindi mo lang ito akalain na, akala mo, ay hindi ko kayang bitawan yan, hindi ko kaya na mag-go on pa, hindi ko kaya magsimula ulit. Kaya mo. You can start from scratch. You can really go on with your success. Kailangan mo ng kumilos ngayon. At sabi ng spirits mo, supportado ka naman eh. Yung spirit guides ng iyong ancestors in your new endeavor. Pero kang bagong adventure at yakapin mo yun. Bitawan at iwanan na yung city o lugar o pangarap o relasyon na alam mong masakit na at talagang nagudulot sa'yo ng pain. Pabalik-balik na. Dapat past na yan eh. Pero humahalo pa rin sa present mo. At huwag mong hayaang humalo sa future. Okay? May tumatalon pero hindi ko kukunin yan dahil dala lang yun ng fan natin. Clarify natin si Chariot card. Chariot cards being clarified by the King of Pentacles. Yes. Value. Alamin mo yung value mo. Alamin mo yung mga bagay na kapaki-pakinabang at worthy of your time more than anything else. Nakita ko itong bagong susuungin mong landas, probably bagong trabaho ito. Some of you are traveling. Meron sa inyo aalis ng lugar ninyo at lilipat na ibang bansa, ibang lugar, ibang kumpanya, ibang industry. Doon mo makukuha yung tagumpay na hinahangad mo. Ito mag-work na to this time, okay? Itong nilalakad mo, itong ginagawa mo, ito magiging maayos na. At dito makikita yung tagumpay na hindi mo akalain makukuha mo in the past. Ngayon makikita mo to Taurus na yung bawat kayod mo, yung bawat hirap mo, may pinapatunguhan, may nakikita kang resulta, may nakikita kang nagde-develop at umaangat ka. So ngayon, go on na on this adventure because this will give you good luck and good money. Okay? In the area of what you need, in the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Swords. Meron kang mga bagay na parang, sige, ikalma ko na, pitawan ko na, ipagpasa Diyos ko na lang. Kaya ngayon, malakas sa loob mo na suungin yung bagong bagay na bibigay sa'yo na bagong future. Halimbawa, meron kang trabaho, empleyado ka sa isang kumpanya, and then kayod ka ng kayod doon, nag-overtime ka, napaka-toxic ni boss, puro workload, umaapaw na yung mesa mo, sobrang daming trabaho, pero na-realize mo, ang liit ng sweldo, hirap na ako, hindi to sapat para bigyan ng, para pagtuunan o ma-provide yung mga bills, yung pangailangan ng family ko. Kailangan ko na umalis, sabi mo, suko na ako, I give up na, ipahinga ko na to. And then boom, sabi mo, magtayo na lang ako sa sarili kong negosyo, magtitindahan na lang ako sa amin. And then yun, nakita mo, mas kikita ka dito, mas kikaroon ka ng mas magandang kaperahan na hindi mo na kailangan pang mag-give in sa utos ng boss, sa toxicity ng ibang tao. Ngayon, para ikaw na yung leader of your own money. At nakakaroon ka na ng katiwasagan, moving forward ka na sa calmer waters. Mas matay na ang buhay dito, mas maalwan ang schedule, wala kang sinusunod na mga taong utosan ka lamang, o kaya walang mapanakit na ulo. Talagang kalmado ang buhay with regards to this. Kaya sabi ng spirits mo, ipahinga mo na yan. Itong hinahabol-habol mo na hindi mo kayang sukuan, na parang ayaw bitawan, sabi ng spirits mo, ikalma mo na, bitawan mo na. Because this new thing na bagong yayakapin mo, ay magiging turn around to ha. Parang ito yung plot twist ng buhay mo. God is gifting you a brand new beginning. God is gifting you a brand new start. Okay? Talagang ito ay regalo from heavens. Okay? Itong bagong darating. Kaya ikalma ang puso, ipahinga na yung dapat ipahinga, bitawan na yung mapanakit sa ulo para maging kalmado ang buhay. Makasuong ka na at harapin mo na yung bagong start mo ng kasaganaan. Okay?
prosperity is waiting for you. Kailangan mo lang kumilos. The Four of Swords being clarified by the Chariot card. Yes, aabante na dahil kinalma mo na, pinutol mo na. Para sa'yo mo, God, kayo na pong bahala. I'm surrendering this to you. Okay? Ngayon, marami ka mga alalahanin, marami kang pinoproblema, marami kang mga dapat gawin. Pero sa'yo mo, tama na, I will just surrender. Parang narinig ko, parang meron kang ginagawa in the past o hanggang ngayon na parang bigla-bigla maramdaman mo, wala ka ng gana, wala ng saysay, ayaw mo na mag-effort, parang bitawan na natin yan. Ayoko nang gawin, ayoko na mag-update, wala ka ng lakas to continue. And dun sa pagpapahinga na yon, doon ka magdire-diretso sa bagong landas. Meron kang may under bigla na bago. Kaya talaga may surprise Meron biglang turn around, biglang may plot twist sa buhay mo this time na parang, uy, may biglang aandar in my favor na hindi ko gaanong pinagtuunan ng pansin. And this time around, yun ang magdudulot sa'yo ng kasaganahan. Doon ka pupunta. Yun ang bagong landas na kailangan mong yakapin, kailangan mong andaran, na magdudulot sa'yo ng kapirahan at success. Chariot card's all about success. Papasok ang success sa'yo this time around when you lose control or bitawan yung isang bagay na mahabang panahon mong pinangkapitan at sinugod at nilaban. Okay? Ngayon, kung bibitawan mo yung temporary na choices na yan, talagang mag-go on ko ano yung adventure, ito pa tunguhan mo in the near future. You have enough money to share. Okay, Taurus, in the near future, nakita kita sharing your blessing with your family, with your friends, with your loved ones, na ma-provide mo na yung pagpaaral ni anak, na ma-provide mo na yung maintenance ni parents. Nakikita ko na meron kang enough for yourself na matatabi mo at meron ka rin enough for other people to share. Nakita ko very, very charitable ka in the near future. Tutulong ka sa ibang tao, tutulong ka sa kapatid, tutulong ka sa kamag-anak, tutulungan mo yung mga tao na alam mong malapit sa puso mo na nangangailangan. May kumatok lang sa'yo, bibigay mo. Kasi meron ka ng success sa'yo. Meron ka ng enough money. Dalawang beses tumaba si King of Pentacles. Money, money, money this time ang kailangan mo pagtuunan ng pansin na magpapalarga sa buhay mo. Kaya talaga matunog sa akin bitawan na to. Tong talagang bagay na masakit na Pagod ka na hirap ka na, pero kinakapitan mo pa rin kasi akala mo yan na yung magbibigay sa'yo ng fulfillment. Pero hindi. Kailangan mo lang sumuong sa bago at harapin yung kapirahan at paglago ng buhay na dapat mo makuha, na deserve mo makuha. Kaya go push, ipahinga na yan and para umandar na yung isang bagay in your favor. Okay? Clarify into Six of Pentacles. Nakita ko rin dito na it's time for you to bring back the balance in your life. Balance lang. Kung ano yung kaya mo ibigay, dapat yun lang kaya mo ibigay. At para bumalik din siya. Para ito yung time of mirroring, parang reflection, para pagtuunan mo doon ng pansin this time kung ano yung mga bagay na bumabalik sa'yo sa mga bagay na binibigay mo. Halimbawa, nagalaan ka ng time for this person. Siya rin ba? Pag may time din ba siya para sa'yo? So, kailangan mo i-evaluate yun. Teka, pag ikaw may kailangan, nandiyan ako. Pero pag ako may kailangan, wala ka. So, evaluate your relationships in the near future. Dapat alam mo na kung sino yung mga taong nandyan for you kapag ikaw din ang may kailangan. O kaya ganoon din, pagdating sa pera, ito bang trabaho na to, negosyo na to, na pinagkakabalahan ko, ito ba ay may saysay, bumabalik ba yung nilalaan kong pera dito? Pag hindi, it's all about investment Pag yung ini-invest mo na time, money, and effort, bumabalik ba yun? Pero kung hindi, bitawan. Kaya yun, nandun yung balance Hindi ka na nagkakasya sa mga bagay na alam mong walang balik sa'yo. Katulad dito sa yung what you want, pilit kang kumakapit sa mga bagay na wala na Parang hindi na yan para sa'yo. Hindi, kahit gano'n mo ka-love yan, kung walang bumabalik sa'yo ng magandang bagay, bitawan mo. And bring back the balance. Pahalagahan mo lang yung pinapahalagahan ka. Okay? Six of Pentacles being clarified by you have the Justice card. Yes, dalawang beses lumabas ang Justice card. Sabi talaga dito, know the truth. Alamin mo yung katotohanan sa paligid mo para bumalik ang balanse. Halimbawa, you have a lot of people in your life. Lahat yan, binibigyan mo ng pera, sustento, pag nangangailangan sila, binibigyan mo. Pero pag ikaw ang may kailangan, whether pera man o physical or needs mo, bakit yung iba lang ang wala, yung iba nandyan, yung iba parang bulang biglang naglalaho. So sila, dapat yun ang patuloy mo sa life mo kasi walang balance dun Walang equal give and take, ika nga, di ba? So ngayon, kung sino yung mga tao nandyan, through thick and thin, talaga namang hindi ka lang nilalapitan para hut-hutan ka. Sila yung mga taong kailangan mo i-keep sa life mo. So, equal give and take. Kung ano yung nilalabas mo, bumabalik din. Sabi ng spirits mo, alamin mo yung katotohanan. At yung katotohanan na yun, magdadala sa'yo ng balanse. Kasi, hindi ka na mag-cater ng mga taong sinungaling, mga taong palagamit, mga taong manipulative. I-keep mo lang yung mga taong totoo. At yun yung truth na dapat mo i-maintain sa life mo. Pwede rin sabi ng spirits mo na, kung mag-i-invest ka, Taurus, okay? Ito, pakinggan mo mabuti. Very, very clear to. Kung mag-i-invest ka in anything about your money, your property, anything, monetary and wealth. Sabi ng spirits mo, alamin mo muna mag-research ka muna. It's all about the law. Alamin mo muna yung batas, kung anong karapatan mo,
kung ano yung mga dapat mong hingin at kung ano yung mga dapat mong gawin. Huwag kang mag-give in sa matatamis sa salita at huwag kang padadala sa mga magagarbo, magagandang pinapakita sa'yo. Alamin mo ang katotohanan, know the truth. Baka may mga nililihim yan sa'yo, baka gusto kang scam, baka gusto kang isahan, baka gusto lang kunin ang pera mo. Always know the truth. Huwag ka kaagad magkakaroon ng conclusion na parang, uy, ang ganda nga, sige punta tayo. Kailangan alamin mo muna yung katotohanan bago ka umubra, bago ka magbigay, bago ka maglaan, okay? Ngayon, maging masinop ka pagdating sa iyong pera, yung lumalabas at saka pumapasok. Hindi lahat ng tao katiwa-tiwala. Hindi lahat ng taong yan ay totoo ang sinasabi nila. Mag-research, alamin mo katotohanan, follow the law, okay? Know the truth. Yung bawat hakbang dapat pinag-iisipan mo, okay? Napaka-importante nito, dibdibin mo to, isa-isip mo to, most especially pagdating sa pera mo. Yung nilalabas mo, yung binibigay mong pera, siguraduhin mo na totoo yan, mapagkakatiwalaan siya at talagang yung mga sinasabi niya ay nakabase sa batas at talagang legit, okay? Mag-ingat ka. In the area of your challenge, unang-una, you have growth. Growth is a journey, trust each step. Yes, kailangan mo talagang humakbang na sa mga bagong bagay. Hindi ka kailangan magpatali sa isang bagay na walang pag-andar, paulit-ulit ka na lang bumabagsak dyan, paulit-ulit ka kumakapit with the 9 of Wands, pero paulit-ulit ka na nasasaktan. Time na talaga to really grow. Chase new things. Kailangan mo nang sumuong sa bagong landas, okay? Another message, you have bravery. Face the unknown with bravery. Trust your steps. Yes, ito yung pagkakataon na magtiwala ka naman this time sa kakayanan mo. Maging matapang ka sumuong sa mga bagong bagay. Huwag ka makontento sa comfort zone, sa playing safe because walang growth doon. Paulit-ulit ka magkakamali dyan at paulit-ulit lang resulta. Kailangan mo nang umabante. Kailangan mo mag-expand at mag-explore sa buhay, okay? Ang challenge mo, you have the Queen of Wands. Tapang. Confidence in your idea, confidence in your plan, confidence in your ability. Kaya mo yan. Kung natakot kang mag-try ng something else, ito ang pagkakataon na palakasin mo yung dibdib mo, palakasin mo yung katawan mo, at i-rewire mo yung isip mo na kaya ko to, magaling ko to. Okay lang, i-hype mo ang sarili mo. Oo, okay lang yun. I-hype mo ang sarili mo, paniwalain mo sarili mo na kaya mo to. Sa ganong paraan, makakonquer mo yung fear mo, makakonquer mo yung duda mo, at magagawa mo yung gusto mong gawin. Tignan mo yung mga CEO, yung mga bilyonaryo, di ba bilib sila sa sarili nila. Yung mga sinasabi nila, pinapaniwalaan nila. At ganoon sila charismatic. At dapat ganoon ka rin. Believe in yourself, lalabas sa aura mo yan. Magiging charming ka, magiging charismatic ka, magiging magnetic ka of success and prosperity. Okay? Think positive lang. Huwag mo isipin na nega. Huwag mo isipin yung mga maling mangyayari. Basta may tiwala sa sarili, magiging okay ang lahat. Okay? The Queen of Wands being glorified by, you have the 10 of Wands. Yes. Ito ang pagkakataon na i-push mo pa. Okay? Ito yung nangangailangan na hard work mo ha. Kaya sabi ko sa'yo, di ba kanina sa opening natin, na parang it will take time. Hindi to mabilis ang success. Hindi to parang nandiyan na. Kailangan mo talagang sumuong sa bagong journey in the path of your money. Ang garantiya ko sa'yo, yes, magkatagumpay ka dyan. Pero kailangan talaga ng daan sa'yo, ng lakas sa loob sa'yo, na ituloy ang proseso kahit matagal, kahit na kailangan mo siyang gawin ngayon, bukas, sa isang araw. Kailangan talagang daanan. At kailangan to ng tibay ng loob at saka pagsisikap. Okay, Taurus? Kailangan pagsikapan ito. Umaalis ka na sa isang bagay na walang dulot sa'yo. At itong bagong gift mo sa life mo, talagang universe is giving you a new chance. Ito yung pagsumikapan mo ha. Just relax and go on and you will have a brand new beginning with this. Okay? Tapang lang, confidence. Okay? In the area of your fortune, you have undiscovering truth, you stand in the light of truth. Ito yung pagkakataon, sabi ng spirits mo na alamin mo yung katotohanan, okay? Go with the truth. Tignan mo sila. Yung mga tao dito dumidiretso, dito pupunta. Pero ikaw dito ka. Malakas ang loob mong pumunta dito kasi alam mo yung katotohanan. Especially here, dalawang justice card. Pag alam mo yung katotohanan, kinakapitan mo yun, wala kang dapat katakutan. Nasa panig mo yung katotohanan eh. Nasa panig mo yung truth. Kaya walang duda, walang takot, walang surrendering. Because ilalabang ko to, alam ko yung truth eh. Tignan mo siya. Pumunta siya doon, kahit mag-isa siya, kahit solo lang siya, because hawak na hawak niya yung katotohanan sa buhay niya. You stand in the light of truth, okay? Now, the message you have for fogged in, go slow, take time. Yes, like I said here, huwag ka magmamadali ha, kasi ito talaga yung proseso. Matagal ito. Kasi long-term money, long-term gains, kailangan talaga pagtrabahuhan, pagsubikapan, relax ka lang, take your time, huwag mong magmamadali, because ang pupuntahan mo naman talaga, garantiya para sa iyo, Taurus. Kumalma ka, because success ito. Ito ay perang pangmatagalan, advancement na pagmatagalan. Gagawin mo to hanggang sa tumanda ka. Yan na nakita ko for you. Kaya, just relax, take your time, don't rush your decisions, most especially pagdating sa pera. Especially here, with the Page of Cups. Kailangan nakatutok ka dyan, focus. Nakita ko may hidden surprise. Parang ngayong linggong ito, kakaroon ka ng sudden surprise about something. Meron darating na kaperahan o may darating na parang hindi mo akalain na magiging development. Halimbawa, meron kang inaasikaso sa'yo mo, ala, talo na ako, wala na yan, bitaw na ako, ayoko na. Biglang boom, may biglang liko,
Either may biglang mag-o-offer sa'yo ng ibang trabaho, may biglang mag-o-offer sa'yo ng ibang sideline, or may ibang balita na magandang-maganda, something else. Pero akala mo ngayon wala na, bitaw na, biglang boom, may biglang bigay sa'yo. So ang tabayanan mo yan, this is a sudden surprise, a unexpected gift from the universe, dalawang beses lumabas, telling you na kailangan ng focus mo ha, huwag mo sayangin ang pagkakataon. Nakikita ko na, don't waste time, antabayanan mo siya, and then grab it while it's there, no? Huwag mo sayangin yung pagkakataon, once in a lifetime ito. Okay? Page of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes, magiging sobrang saya mo dito. Wow. Nakita ko na it will make you happy, contented, parang nabuhayan ka ng loob, nabuhayan ka ng sistema, kasi akala mo lugi ka na. Akala mo wala nang naghihintay para sa'yo. Akala mo dead end na. Pero biglang boom, may biglang sorpresa. Kahit ako hindi ko alam itong sorpresa ang darating sa'yo kasi kahit sa akin hidden siya. Surprise nga, di ba? So, sabi ng spirits mo, there's unexpected gift that you need to really take into consideration this time. At lakasan mo ang loob mo ha, yung puso mo ihanda mo because this will be a great adventure. Talagang surprising adventure na kailangan mo antabayanan. Congratulations para sa'yo. Area for divine messages, you have communication is key. Kailangan daw pag-usapan, okay? Meron kong mga bagay na kailangan i-let go, kailangan ng iwanan o kailangan ng isara sa buhay mo. Kausapin mo ha, magkaroon kayo ng kapayapaan, closure, ika nga, para sarado na yon at magkaroon ka na bagong sisimulan. Sa mga bago mong gagawin, ganun din. Power mo this time around, pag-uusap. Malinaw pag-uusap, okay? Another message you have, don't let pride get in your way. Yes, kung may ego ka, pride ka, at masyadong kang mataas, masyadong taas noo, masyadong mataas ang tingin sa sarili, paano ka makikipag-communicate ng maayos, no? Kailangan have a compassion with other people, paa sa lupa, be humble. Taurus, ikaw ay earth sign, so kailangan yung paa mo ay talagang nakatapak sa lupa at talagang grounded, ika nga, to really get to the root cause of what you really want. Okay, para umabante ka, kailangan nakatapak sa lupa ang paa at marunong makinig sa ibang tao, marunong makinig sa suggestion nila, sa gusto nilang gawin para may apply mo yung sarili mo. You cannot do this on your own and always listen. Okay? In the divine messages, you have justice card. Sabi ng spirits mo, alamin mo katotohanan ha, every step of the way. Bawat hakbang may consequence yan. So, bawat hakbang dapat iniisip mo, tama ba to? Ito ba dapat kong gawin? Makinig ka sa ibang tao. Huwag laging sarili mo lang ang gusto mong masunod. Okay? Because yung pride mo na yan nagkasalita. Kaya parang sarado ang isip mo, ayaw makinig sa payo nila, sa criticism mo ng ibang tao, na parang, uy, Taurus, ito dapat gawin mo. Hindi. Ito ang gusto ko, ito gagawin ko. Ito lang. Pride mo na yan, okay? Kailangan bukas ang isip, open-minded and open your ears, open your heart for other people's idea. Makakatulong yan sa'yo. Para yung every step mo, wala kang drastic na consequences na sapitan. Sabi ng spirits mo, don't make conclusions agad-agad. Porque may narinig ka, porque may nalaman ka, yun na yun. Hindi, kailangan alamin mo muna. Huwag ka munang magtumalon sa conclusion at tanggapin na lang na yun ang sagot. Kailangan inaalam mo ang katotohanan para pabor sa'yo ang lahat ng bagay, okay? Para alam mo din yung next big step mo, para tama ang bawat hakbang. Okay? The Justice cards being clarified by, you have the Five of Wands. Yes, it's all about the chaos, the issue or the conflict around you. Baka mamaya meron ka ng mga away-away sigalot sa ibang tao. Tapos ikaw naman, oo nga, sabi mo ganito, sabi mo ganyan, sumugod ka agad. Sabi ng spirits mo, alamin mo muna ang totoo bago ka sumugod sa mga laban, sa mga conflict. Porque kami sinabi sa yung chismis si ganito na, uy, Taurus, sabi ni ganito ka daw. Sabi, ganun. Naniwala ka kaagad. Kailangan, don't jump to conclusion para iwas gulo, iwas away, okay? Always build bridges kesa burn bridges, okay? Meron mga tao talagang dala-dala ay mga fake news o pinapainit lang ulo mo o trigger ka lang. Kailangan alamin mo muna ang totoo bago mo sila harapin para walang pagsiklab ng problema, okay? Kung hawak mo ang katotohanan, hindi mo kailangan matakot. Nakita ko rin dito, Taurus, na kailangan clear sa mind mo yung every step mo. Dapat ngayon pa lang nililinis mo na sa isip mo, wala ng conflicting energy, wala ng conflicting na knowledge, parang ito gagawin ko, ito isa, hindi, kailangan malinaw sa isip mo. Kapag malinaw sa isip mo, makakaabante ka. Pero pag magulo pa, at very, very chaotic pa, tapos puro ka pa duda, may hirapan kang humakbang. Kaya ngayon, every step dapat pinag-iisipan, every step dapat malinaw at papanindigan, okay? Napakagandang payo sa'yo ng spirit guides mo, sa puso mo. Especially here in the near future ha, sa mga investment mo, mag-research ka muna. Huwag ka basta-basta maglalabas ng pera. Mag-ingat ka sa scam, okay? Ang outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have rainbow. The most difficult part of a situation is over. Yes, patapos na daw yung problema mo. May turn around na. God is giving you a gift, okay? Of a brand new beginning, of a brand new answer sa ginagawa mo. Kaya
forgive na the past, forget the past, suong na sa bagong bagay, okay? Another message, you have love. O meron daw love sa buhay mo, pwedeng sa family, sa friends, sa trabaho, sa pangarap, or talagang pag-ibig ito, na kailangan mo ng, narinig ko, mahatapos na daw talaga yung problema sa love mo. Okay? Meron kang love something this time at mahatapos na yan. Okay? Another message of broken bridge. Yes, unsuccessful outcome to a problem. Yes, kaya talaga kailangan mo muna maging bridge kesa magsunog ng tulay. Okay? Ngayon, kailangan mo isipin yung mga bagay na kailangan buuin, patatagin, i-build yung foundation kesa magputol ng mga ugnayan with other people. Kailangan alamin mo yung importante, alamin mo yung connections mo, and know kung ano yung mga kapaki-pakinabang, valuable things na magdudulot sa iyo ng kapaki-pakinabang na outcome in the near future. Maraming temporary love, temporary attachment, and temporary entertainment sa life mo na kumakain ng oras mo. Kailangan putulin yan. Okay? Another message, you have January. Meron po ba sa inyo nag-birthday sa January na family member, kapatid, o baka anniversary ito, o special moment sa January? Confirmation to that this reading is for you. Pero may sinasabi ng spirits mo for others na meron kang milestone na maabot sa Enero. So congratulations sa inyo, Taurus, okay? Ito ang outcome mo for August 18 to 24. Ano kaya ito? Alamin natin. But first, ihanda mo na, Taurus, ang yung isang tanong, isang sagot. Sasagutin ko yan later after this, okay? Ang outcome ni Taurus for August 18 to 24 ay you have, wow, the moon card. Merong mga bagay na mag-a-arise this time. Marami kang mga questions, marami kang mga paano to, paano yan, bakit ganun, bakit niya ako iniwan, bakit to nawala sa akin, bakit ako natanggal dito, ano yung sinabi niya, hindi ko maintindihan, bakit ganun sinasabi nila sa akin, bakit may mga bagay kang hindi naiintindihan. Okay lang yan. Because nakita ko sa iyo dito with the moon card, the right answers will come this time. Mag-a-arise na sa surface yung mga bagay na hindi mo maintindihan before at ngayon masasabi mo na, now we understand. Kaya pala yung mga bagay before nagsaram because eto may turn around. Meron akong plot twist sa life ko na maintindihan ko na parang, okay, now I understand. Dediretso ko na to. Ngayon kaya pala malubak, kaya pala mahirap kasi ito pala yung gustong ipagawa sa akin ni God. So, ngayon nagkakaroon na ng meaning, nagkakaroon na ng saysay, nagkakaroon na ng enerhiya ka, nabubuhayan ka na ng loob na kasi nakikita mo na yung dahilan nakikita mo na yung patutunguhan So, meron ka ng ilaw sa dulo ng tunnel, magiging maliwanag na. Ang gusto ng yung spirit guides ngayon, Taurus, laksan mo pa ang loob mo ilaban mo yan. Have faith in God, have faith in yourself, have faith in your journey na kahit malubak, kahit mahirap, idiretso mo. Because ang outcome mo dito ay ito, King of Pentacles, kapirahan. No? Kaya sabi ko sa iyo, di ba kanina, matagal pa ito, mahabang proseso to. Pero sabi ng spirit guides mo, kayanin mo, gawin mo. Because ang kahihinatnan mo dyan, pera. Kasaganahan, paglago ng buhay. Kaya idiretso mo yung ginagawa mo. Huwag kang ma-discourage sa pain. Huwag kang ma-discourage sa unknown things. Because the answers will come. Darating din sa iyo yung kalinawan this time na magbibigay sa iyo ng saysay na parang, okay, now gets ko na. Tutuloy ko na to. Parang ganyan, okay? The moon cards being clarified by the page of wands. Yes, ngayon dapat ka ma-excite. Okay? Nakita ko na pag lumabas na yung mga sagot, nakuha mo na, naintindihan mo na yung scenario, naintindihan mo na kung bakit mo ito ginagawa, tatapang ka na, magiging excited ka na. Sabi ko nga sa'yo, di ba, bubuhayan ka na ng loob kasi ilalaban mo na siya at nakita mo na yung halaga niyan at i-embrace mo na ng buong puso at yan ang magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Okay? Taurus, this is your outcome. Ito po ang inyong August 18 to 24. Good luck po sa inyong kapirahan. Lalago na yan, kaya yakapin ang dapat yakapin at pumunta na sa bagong landas. Okay? So, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So, Taurus, close your eyes. Concentrate on this one question. And I will give you 2 cards from the tarot. Okay? You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng 2 angel cards dahil ang angel guide mo nasa tabi mo ngayon clarifying this question. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Taurus, open your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have the World card upright, you have the 9 of Cups upright, you have there's something better, and you have opportunity. Okay, sabi Taurus ng iyong spirit guides, you have the World card upright. Tapusin mo na yung past. Meron ka na daw dapat i-completion o isara para makapasok ka na sa bago. Baka yung question mo, yun yung bago mong yayakapin sa buhay mo, no? So ngayon, sabi ng spirit guides mo, i-close mo na yung past para maharap mo na yan. Yung question mo na yan. Para completely makapasok ka na sa new era of your life, no? And sabi naman ng spirit guides mo, yes, go on with the new adventure. Magbibigay sa ito ng kasaganahan, kaligayahan, completeness, a contentment, and satisfaction. So go push. This will give you the wish that you want. Wish fulfillment is here. Congratulations. Kaya ang sagot dito, yes. Okay? Kung tanong mo ay yes or no, yes ang sagot. Parehong naka-upright si World at saka si 9 of Cups. Sabi naman ng angel mo, there is something better. Baka yan. Baka kailangan isara ng isang bagay, meron pang daw bagay na mas higit pa para sa iyo, nagbibigay sa iyo ng opportunity. Kaya ngayon, laksan mo ang loob mo, meron pang higit na bagay na naghihintay for you. Kaya go on, i-close na yung chapter, i-close na yung isang bagay para makapasok ka na sa bago, nagbibigay sa iyo ng magandang buhay,
completeness, contentment, love, and satisfaction and energy. Nakita ko na magkakatalon ka sa saya at makanganak pa yan ng mga bagong opportunity. So ang sagot sa iyo ay yes, it will be good. At congratulations sa iyo kung ano man yan. Bagong life na to at talaga life na to ng kasaganahan at kaligayahan for you from now on. Okay? August. Taurus, that is your isang tanong, isang sagot. Ito rin po ang yung August 18 to 24. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James, so James Arrow PH. God bless everybody.